Hello mga ga, hopyang munggo po tayo ngayon na lasang hopyang tipas. Naalala ko yung hindi pa kami nagkaroon ng sarili po naming bakery ng aking asawa ay ito po yung ginagawa namin, yung mga hopya na iba't ibang flavor. Niluto po namin dito sa kawali at saka binalot at saka bininta po namin sa mga grocery store. At noon sobrang mura pa, tigpipiso lang po yung isa nito. Kaya ito po yung ating video ngayon mga ga, ay umpisa na po natin. So unahin po natin gawin yung ating palaman. 1 cup ng ating munggo, hugasan lang po natin ito ng maigi at saka palambutin po natin ito. At cut lang po natin mga ga, ito malambot na po yung ating munggo, ay durugin lang po natin ito para maging pinong-pino. At pag pinong-pino na mga ga, ay gawa na po natin yan ng ating pangpalasa. So dito sa ating kawali ay mag-caramelize lang po ako dito ng 1/3 cup ng white sugar. At hintayin ko lamang po itong mag-caramelize. At pag ganito na po yung ating asukal, ay ilagay na po natin dito yung 1/3 cup na margarine. Pwede din tayong gumamit dito ng pure butter ha. At unawin lang po muna natin ito. At pagkatapos mga ga, isunod po natin ilagay yung 1/2 cup na condensed milk. Yes mga ga, ito lang po yung pangpatamis po natin, yung ating 1/3 cup ng ating asukal at 1/2 cup ng ating condensed milk. Tamang-tama lang po yung tamis nito mga ga, na pwede talaga pong ipares lang sa kape kasi hindi po talaga ito masyadong matamis. At lagyan lang po natin ito ng pangpalapot ng 1/3 cup na harina. At ilagay na po natin dito mga ga, yung nadurog na po natin na yung napapino na po natin na munggo. At kung gusto nyo po talaga na lalo pang masarap yung ating palaman, ay magdagdag po kayo dito ng mga 1/4 cup ng ating powdered milk. Ako ay naubusan po ako ngayon ng powdered milk, kaya hindi na po ako dito nakalagay. At mag-add po ako dito ng mga 1 teaspoon ng ating vanilla. At haluin lang po talaga natin ito hanggang sa mag-will combine po yung ating mga pangpalasa dito sa ating munggo hanggang sa parang makakreate po tayo na parang dough. At ito na yung consistency ng ating palaman mga ga, ay isit aside lang po natin ito. Dito naman po tayo sa ating pabalat. So dito sa ating pabalat ay gagamit lang po tayo ng 2 cups ng all-purpose flour at 1 teaspoon ng baking powder. At i-mix lang po natin at maglagay tayo ng 1/2 teaspoon ng iodized salt at 3 tablespoon ng light brown sugar. At 1/3 cup ng mantika at 1/2 cup na tubig. At tunawin muna yung asukal at asin at basain na yung harina at masahin na po natin. Masahin ko lang yan dito mga ga ng mga 3 minuto. Yes mga ga, madali lang po talaga ito. Hindi natin ito kailangan ng masahin ng todo. At ito na po yung ating dough mga ga. I-rest muna natin ito ng mga 20 minutes bago po natin laparin. At habang nag-rest po tayo ng ating dough, ay gagawa po tayo ng ating inner dough or yung ating second dough. So dito meron po tayong 1/3 cup plus 3 tablespoon ng 3rd class flour plus 1/4 cups ng mantika. At mix lang po natin yan hanggang sa magganito na yung consistency niya. At pagkalipas ng 20 minutos ay palaparin na po natin yung ating pabalat. At ilagay na po natin dito yung ginawa nating inner dough or yung ating oil dough. Iubos po natin itong ilagay sa ibabaw at ikalat lang po natin yan. At pagkatapos ay i-roll po natin ito ng mahigpit. I-roll po natin yan ng mahigpit na may kunting hila at tulak po natin para makakuha po tayo ng maraming layers ng ating pabalat ng hopya. Tika mga ga para hindi didikit yung ating dough kasi ay mamaya pa po natin ito putulin. Bali palambutin muna natin yung ating dough ng mga 1 oras. At pagkalipas ng 1 oras ay malambot na po yung ating pabalat ay putulin na po natin ito sa mga 20 grams lang. At lagyan natin agad yan ng palaman. Ito nga pala mga ga yung consistency ng ating palaman pag malamig na malamig na. Ayan po, napakaganda po ng ating palaman at ang sarap ha. At yung ginawa po nating palaman ay tamang-tama lang po ito sa 2 cups po natin na harina. At lutuin na po natin ito agad mga ga sa ating kawali sa mahina lang po talaga na apoy at bulubalik ta rin lang po talaga natin. At bulubalik ta rin lang din natin yung mga bandang gilid ng ating hopya. At mga ga, ingat po kayo, sobrang init din ito ha. Ingat po kayo, baka mapaso po kayo kung susubukan po ninyo ito. Mga ga, pwede naman na lutuin po natin ito sa ating oven kung ayaw nyo po nalutuin ito sa kawali. At ito na po yung ating hopya mga ga.
pwede na po talaga tayo ditong magnegosyo kahit wala po tayong oven. At hanggang dito lang po yung ating video. Sana may natutunan. Magkita-kita po tayong muli. Ito po yung Kainday. Bye-bye!